ang mabuting balita para sa araw na ito. Mapagpalayang araw ng Huwebes sa 5 linggo ng Kwaresma. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Ngayong nalalapit na tayo sa mahal na araw, umiigting naman ang pagkatalo sa pagitan ni Jesus at ng mga Hudyo. Pakinggan natin ito sa mabuting balitang sinulat ni San Juan, Kabanata 8, talata 51 hanggang 59. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, Talagang sinasabi ko sa inyo, kung may magsakatuparan ng aking salita, hinding-hindi niya masisilayan ang kamatayan. Kaya sinabi sa kanya ng mga Hudyo, Alam na namin ngayon na may demonyo ka nga. Namatay si Abraham pati ng mga propeta at sinasabi mong kung may magsasakatuparan ng aking salita, hindi siya nanasap ng kamatayan. Mas dakila ka ba kaysa ninuno namin si Abraham na namatay? Naging ang mga propeta ay namatay. At sino ka sa akala mo? Sumagot si Jesus, Kung ako ang nagmamapuri sa sarili, walang saysay ang papuri ko. Ang aking Ama ang pumupuri sa akin. Siya na itinuturing niyo na inyong Diyos. Hindi niyo siya kilala, ngunit kilala ko siya. Kung sabihin ko man na hindi ko siya kilala, magsisinungaling akong tulad niyo, ngunit kilala ko siya. At isinasakatuparan ko ang kanyang salita. Si Abraham na inyong ninuno ay nagalak na makikita niya ang araw ng pagdating ko. Nakita nga niya at natuwa. Kaya winika ng mga Hudyo sa kanya, Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, Talagang sinasabi ko sa inyo, bago pa man ipinanganak si Abraham, ako na nga. Kaya dumampot sila ng mga bato upang ipukol sa kanya. Nagtago naman si Jesus at umalis sa templo. Naranasan mo na bang makipag-usap sa isang taong iba ang relihiyon, pananaw at pinahahalagahan kaysa sayo? Di ba draining makipag-usap sa kanila? Kahit na paulit-ulit ang pagpapaliwanag at nagkakasakitan na kayo ng damdamin, hindi pa rin kayo nagkakaunawaan. Wala din gustong mag-give up. Bawat isa ipinagpipilitan na sila ang tama. Walang saysay at walang kahihinatnan ang ganitong pagtatalo. Dahil sa isang taong walang pananampalataya o iba ang sinasampalatayanan, walang mabuting paliwanag ang makakakumbinsi sa kanila sa katotohanan. Kaya sa halip na makipagtalo, matuto tayong igalang sila, matutong i-appreciate ang mabuti sa kanilang pananalig. Lalo na kung nakatulong ito para mas maging mabuting tao at Kristiyano sila. Higit sa lahat, panghawakan natin ang katotohanang iisa lang ang Diyos na may likha sa atin. Ang Diyos na ating sinasamba at sinasampalatayanan. Sa Ebanghelyo ngayon, naging mainitan ang pag-uusap ni Jesus at ng mga Hudyo. Dahil unang-una, bulag at sarado ang kanilang isip na tanggapin ang tunay na pagkatao ni Jesus. Sila pa man din ang kinikilalang dalubhasa sa batas at may maraming nalalaman tungkol sa Diyos. Sa huli, mauunawaan natin kung bakit sa mga simpleng tao piniling ipahayag ni Jesus ang dakilang mensahe ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dagdagan mo po ang aking pagkaunawa sa pagiging isan niyo ng Diyos Ama. Ikaw ang dakilang pagpapahayag ng walang hanggang pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan, ang nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Huwag ko nawang pagdudahan ang katotohanan ito. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFW, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat.
Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagiiwan sa inyo ng mga katagang, ang pagsunod kay Jesus ay pagtahak sa daan ng krus ng may pagmamahal. Matutunawa tayong pasanin ang ating araw-araw na krus ng may pagmamahal. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300, Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. To reach out so the world may be one. We are the church and we are young. That's why with Him we know it can be done.